Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. Told her love ain't chained down. Nag-hailstorm pa? Ayaw kami pagtrabahuhin. Wala, stick na yan. Lunch break. Naubusan kami ng pintura. Konti na lang eh. Naubusan pa kami ng pintura. So, babalikan namin bukas. Tama-tama oras ng lunch. Gosh. Oh, gosh. Nakakapagod magpintura. Di kasi parang lahat din ng katawan mo gumagana di ba? Upo ka, tayo ka, tapos yung braso mo. So, siya, parang whole body na exercise eh. Kaya injury. Ano to? Saan to? May package kayo. Pharmacy dyan ko to. Yeah. Ba? Sa post Package? office. Uy! Happy Mother's Day! Hi. Madam, Yeah. sabi nila ano daw bang Mother's Day namin, bakit wala? Magpaliwanag ka. Sa may sabi. Hindi kasi kahapon ng Mother's Day di ba? Yeah. Niyaya niya ako kahapon. Pero I'm not feeling well. So, Taban. Taban, ibig sabihin, may sakit ba? May sakit. kaya ngayon yung Mother's Day namin. Bali dalawang Mother's Day yung na-postpone. Hindi, dalawang beses. Una, Sabado ng gabi, nagyaya na si Joy, di ba? Yeah. Yeah, tapos masama na yung pakiramdam niya, nakapagpa-reserve na, kinancel yung reservation. Ay ko, sige, bukas na lang ka ako. Bukas na natin tuloy. Tapos kinabukasan, Hindi pa rin okay. hindi pa rin okay. So, yun. Na-delay lang ng konti. Kaya lang ngayon naman, wala na kaming kasama. Kami na lang. It's okay. Sabagay, late gastos, no? Oh gosh, dito lang naman kami kakain. Oh gosh. Ano yan? Ano ng tubig? Balde ng tubig. Susoli ko na sana, nakalimutan ko lang. Mag-park na lang tayo rito sa Tapos lakarin lang natin sa may soup kung saan tayo nagpa-park. Okay. Bukas ba? Sino to? Let's go. Where are you? You're eating now? Yeah, why? Because we're here at Ryan's. Oh, Okay. So then, bye. Can I have one Sivas, please? Yeah, grill. And For here, huh? For here? yes. Okay, one second. Can I have a half pound calamari and crevette? Shrimp half pound? Half pound only, yeah. Sabi nila, isama daw kita sa road trip. Anong masasabi mo? Hindi pwede mga guys. Mga dre. Hindi ako pwedeng sumama sa road trip. Gustuin ko man, di pwede. May work ako. Hindi pa time yung vacation ko. May time para sa vacation. No, yung salad. Oh.
Aray. Ang bilis nila, no? Kasi walang tao eh, no? Calamari. Bago ako nagbakasyon sa Pinas, parang ganito rin yung kinain namin. Ito rin set na to. Alang. Tingnan nyo yung rice nila. Yung ano, mapayat na, yung ponggok na mataba. Parang risotto. Malagtok. Yan, oh. Delicious. Pero sana nasa balat yung ano, Si Joy gusto niya yung spices, eh, di ba? Kaya yung masarap eh. Gusto ni Joy yan. Wala kaming gana. Hindi namin naubos. Taob eh. Ulo lang natin eh. Kung kakain kayo rito, magdala kayo ng cash. Kasi pag cash yung ibinayad nyo, hindi sila nagbibigay ng tax. So, kung marami kayo, malaki yung matitipid nyo, di ba? Kung walang tax. So, saan naman tayo? Anong petsa ngayon? 11. 11, oh nga, 11, oh. So, mamaya pa to. Pagbalik natin. Ano kaya to? Baka may in-order ka sa... Hindi mo narinig nag-doorbell? Hindi. Ang bihira, papakuha pa sa akin. Kasi minsan, ang gagawin nila, ano eh, kung importante yung ano mo, yung binili mo, talagang hindi na sila magbabaka sakali. Kumbaga, agad-agad ito na yung iiwanan nila. Hindi na nila dadalhin yung package mo. Hindi na nila kukunin galing sa sasakyan. So, where's next? Costco. Wala, no? Bakit? Bawal ba mag-U-turn? Hindi ah. Ano may nakalagay? Ayos siya. Wala naman nakalagay eh. May nabasa rin akong tanong tungkol sa EI, kung naka-EI daw ba ako. At nabanggit din nila na bawal daw na mag-part-time ka. Parang nagpa-part-time ka, tapos nagbablog ka, tapos may EI ka. Bawal daw yon. So, No, bakit nila natanong na nag-EI ka? Eh, alam naman nila nag-quit ka. Di ba? yun. Yun ang isang requirements o qualification. Para ma-qualified ka sa employees insurance, dapat hindi ka nag-quit sa trabaho. Dapat natanggal ka. Dapat nga yung pagkakatanggal mo is hindi rin hindi rin dahil halimbawa nagnakaw ka, yung gano'n, di ba? Kahit tinanggal ka pero nagnakaw ka, hindi ka rin makakapag-apply sa EI. Hindi ka makakapagsinungaling sa government sa pag-a-apply mo ng EI kasi makikita nila online yung file mo. Kung anong nangyari, ba't nawalan ka ng trabaho. Mache-check nila yon. Kasi I think ina-upload ng ng employer mo. So makikita nila yung record mo, hindi ka makakapagsinungaling. Tungkol naman po dun sa sabi nila, pag may EI ka, bawal daw na nagpa-part-time ka. Chinek ko po kung totoo bang dapat ang source of income mo lang is EI at bawal ka mag-part-time during EI mo. Hindi, pwede. Kaso, you have to, i-declare mo kung ano yung Yon. trinata, yung kung ilang hours ka nagtatrabaho. Yon. Dapat i-declare mo kung ilang oras ka nagtatrabaho para may adjust nila kung magkano yung ibibigay nila sa'yo. At saka kung kung nagka-cash basis ka man, dapat i-declare mo rin yun sa kanila, even sa tax. Yeah, sasabihin mo na may part-time ka ng parang
2-3 days. 2 to 3 days or Oras. Ilang or 2 oras. days. Yeah, kung Oo. ilang oras. Kung ilang oras yung Kasi part-time mo. dati, nung nagtrabaho ako sa hotel, kasi nagtrabaho ko sa hotel, naka-EI kasi ako noon. So, nagtrabaho ko sa hotel as a part-timer. So, So, dinideclare mo. dinideclare ko yun. Oo. Oo. Kasi kailangan mo mag-report every 2 weeks. Oo. Kailangan mong i-update sila kung ano bang nangyayari, nag-a-apply ka pa. Kasi dapat mapatunayan mo rin yata sa kanila na actively naghahanap ka ng trabaho. Hindi pwedeng nakatambay ka lang. Kaya you need to update kung anong status ng mga application mo. At yun nga, kung may part-time ka, dapat i-declare mo nang sa ganun, may adjust nila kung magkano yung papasweldo nila sa'yo. So basically, pwede ka pong mag-part-time kahit under EI ka. At ulitin ko po, no, hindi po ako naka-EI kasi yun nga, no, nag-quit ako sa trabaho. Pwede namang kumbaga, Saka yung part-time mo, it's declared. Okay. yeah. Tsaka, anong tawag dito? Isang bagay pa, yung pwedeng, may mga instances yata na kahit nag-quit ka, pwede kang makapag-apply ng EI. Let's say, lilipat ka ng probinsya, kaya ka nag-quit sa trabaho. Yun, baka i-consider nila at mabigyan ka ng EI. Pero para sabihin po ng iba na makakapagsinungaling ka, pag nag-quit ka sa trabaho dahil lang ayaw mo na o kaya may naiisip kang bago, hindi. Kasi ang iniisip nila, kumukuha ka lang sa gobyerno. Oo. Yun ang iniisip na naman nila. Yan. Siyempre, alam naman natin kung ano yung tama o mali. Tsaka hindi ko gagawin yun. Kahit hindi ko naisip na mag-iiyay ako sa pag-alis ko sa trabaho. Tsaka kumbaga, paano ba? Kasi yung trabaho ko, comfort zone ko yun eh. 'Di ba? I mean, araw-araw pumasok ako, sigurado may sweldo ako. Kahit konti lang trabahuhin ko, kahit konti lang yung sipag ko, sisweldo ako eh, 'di ba? Comfort zone yung trabaho. Ngayon, kung tinatamad ako sa buhay ko, hindi ako aalis sa trabaho eh. Kasi nga, yung trabaho sigurado, pumasok lang ako araw-araw kahit tatamad-tamad ako, sisweldo ako eh. 'Di ba? Kabaligtaran po kung ba't nag-quit ako sa trabaho. Marami akong gustong mangyari kaya nag-quit ako sa trabaho. At wala sa isip ko magpatulog-tulog. Siguro naman po napapansin nyo, no? Kumbaga araw-araw ako nag-upload. Tapos may part-time ako. Yeah, kasi income mo pa rin yun. Oo. Tsaka, Yun ang hindi nila inisip, na yung part-time mo, hindi nila consider as your income. yun, no? Hindi nila alam na Kumbaga, hindi lang naman isang paraan para kumita yung tao, di ba? I mean, napakadaming ways para kumita ka ng pera. At saka, kung sa trabaho, kailangan mo ng 8 oras para kumita ka ng 200 o 300, kung kikitain mo yung pera na yon sa ibang paraan, ng mas konti yung oras na igugugol mo, so why not, di ba? Lilipat ka, syempre. Sabihin na naman nila, kinakampihan ng asawa niya si Kumag. Gano'n na naman ang isip nila. Siyempre ako yung nakakalam ng buhay namin eh. Kaya alam ko yun na naman ang iisipin nila eh. Si Kumag. Ang pangit to. Wala hindi sa bagay, no? Kumbaga, there's no sense na hindi ko nga kumbaga ayoko nang mag-engage sa kanila kasi there's no sense. I mean, kahit anong gawin ko di ba? Hindi ko mapi-please lahat eh. At yung mga tao na, yun nga, yung iba nag-aabang na lang ng Kahit na maganda pa yung ipapakita ng cellphone. Yung iba nga, nag-aabang na lang ng masisita sa'yo kahit yung pronunciation mo di ba? Tegas mo magbigkas. I mean, ang haba ng content ko, yun lang yung nakita mo, di ba? Ang dami kong pinakitang magandang bagay, yun lang. So, talagang kaya nga, kahit anong gawin mo, hindi mo mapi-please lahat. Yung body's perfect. Oo. That's the thing. Siguro po, I think it's safe to say na nahulaan na ng karamihan na ang bala kong gawin sa buhay ay mag full-time vlogging. Travel vlogging na, mga Andre, no? So, hindi po ako nagbubulakbol.
Diba? Hindi po paatras yung diskarte. Naisip ko lang na kung gagawin ko to full time, mas may potential, mas may opportunity. Mga Dre, huwag nyo nang isipin na yung wala siyang pakialam sa akin. Kasi may trabaho ako. May full time ako. Hindi, iniisip nga nila rin, ikaw daw ay nagbabayad ng bills. Hindi, siya lahat ng nagbabayad. Hindi ako nagbabayad, siya lahat. Siyempre, asawa mo yan pagtatakpan mo. Ba't yun ang totoo? Yun, no? Sa bagay, kahit nasabihin ko man na ikaw, hindi sila maniniwala. Kasi, saan nakukuha ng pera? kaya alam nila, wala kang, Wala kang pera, wala income. trabaho. Yeah, wala kang kinikita. Lumiit na siya? Dati malaki ba yan? Oo, diba? School na, tingnan mo na siya. Iniba lang niya siguro. Ano, ito na? Tingnan mo yung water. Water? Oo. After the rain? Ito. Wala. May, ano yan? Ano Cold yan? water. Eto. Yeah. Isa lang, di ba? Ano yan? Magkano? Ilang? Tinitingnan ko kasi kung ilang load. Tingnan mo ilang load yan. O, 146. Kaya 17 lang yan. Eh, eto, 250 load. Ayun ang nag-sale. Isa-isa lang ang bili ng sabon ngayon. Kasi wala akong trabaho eh. Isa-isa lang. Dati 3 di ba? May trabaho pa ako ngayon, walang trabaho eh. Puro sabon, kita mo. Sabon uli yan, sa plato naman. Magkano yan? Mas mahal yang doon. Doon ka sa mura. Tsaka ka na mag-doon pag may trabaho na ako. Madami masyado yan pag bumili ka dyan. Kaya nga. Wala namang nagtitinapay na sa atin eh. Sana ako ng bullet kasi parang may binabaon ako. Tikman mo yan. Ano yung mandarin? Tamis, di ba? Tanong mo sa kanya. Ang tamis niya. Kaya lang, alam niyo ba kung magkano siya? 19. 17? Cherry? Mahal. Mahal pa yung mga prutas ngayon, no? Kasi spring pa lang eh. Pre-taste. Nanghahunting ng pre-taste. Hindi, ano to? Nakatikim na ako ng ganito. Parang sobrang dami ng niya, betchin. Malasa siya. Ayun yung nakakakaba, malasa. Ito na yung pinakamagastos na Costco namin. Mula nung natuto ko mag-Costco, ito na yung pinakamahal na pinamili. Ayan ang aming kinosko. Pumunta naman ako. Na naman? Suka. Walang suka pala. Ayan mo rin, di ba naman kailangan? Teka, okay na. Lahat. Hindi ba? Ano? Ano pa? Pambera. Ano ba? Wala na. Baldado na yung driver mo. Oh? Baunin mo, di ba may hotdog ron? Galing sa Costco. Oh. Naku, yung sabaw to, baka mapanis yun. Diba? Sabi ko nga, mainit eh. Mainit na eh. Oo. Napapailing ako pag nababasa ko yung yung comment section o kaya naaalala ko yung mga nabasa ko. Kasi
yung paninira sa kapwa nang wala kang basihan, magagawa ka ng kwento, mag-iimbento ka ng kwento. Tapos alam mo yun, na sasabihin mo sa ibang tao, o kaya para mabasa ng ibang tao yung ginawa mong kwento, para lang makapanira ka. Grabe, di ba? I mean, hindi ko mag-gets. Bakit kailangan mo mag-imbento ng isang bagay para lang siraan yung isang tao? Anong makukuha mo? Sa bagay, no? Never mind, may mga ganyan pala talagang tao, no? But anyway, hindi ko na po ito-tolerate yung mga ganyang klaseng ugali sa comment section. Yung mga mapanirang comment. Criticize me kung ano man gusto nyo sabihin sa akin. Panot, tamad, okay lang. Yung mga ganon. Tanggap ko yun. Mayabang, kahit ulit-ulitin nyo, matagal ko nang alam yan, mayabang ako. Pintasan nyo ako, walang problema sa akin, i-criticize nyo ako, pero yung mga paninirang puri po, hindi ko po ito tolerate yan. Talagang magsawa kayong kakagawa ng account tapos sisiraan nyo ako, ibablock ko po kayo ng ibablock ng paulit-ulit. Dahil wala pong lugar yung mga taong kagaya nyo sa comment section. Ano po kayo, bastos, mapanira, at wala. Kumbaga, yung pait nyo sa buhay, pinapasa nyo sa ibang tao, eh. 'Di ba? I mean, basically, yung mga nanonood sa akin, sinusubaybayan yan yung 'di ba? Yung istorya, yung ginagawa ko, yung drama sa buhay ko, hindi naman yan sinusubaybayan yung yung comment section, eh. So, yun, tanggalin po natin yung mga mapanirang komento na walang ibang hangarin kung hindi magkalat ng kasinungalingan at yun, parang manggulo ng buhay ng mga buhay. May sagot gulaman ako. How to be brave. Ay, natapos ang isang maghapon. Ay, Panginoon. Napasok ka na ba ngayon? Kaya mo na? Kaya mo na yan. Dapat mo nang kayanin yan. Sayang ang miles. Galing ako sa post office at pinick up ko tong package galing sa, I think, China to mga dre, no? Itong in-order ko. Ayun ang sabi niya, door seal soundproof kit. Para sa Tesla to. So, susubukan ko pong lagyan ng door seal nang sa ganon, kung sakali, baka sakali, sana mabawasan yung ingay nung naririnig mo pag nasa loob ka ng sasakyan. What's the rush? Who's calling? Who's calling?